Mapagpalang araw, kaibigan. Dito po tayo sa programang ang pagbubulgar ng katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Alam niyo po, meron akong hawak na magazine dito. Ito'y magazine na pasugo. Pasugo God Message, January 2005, Volume 57, Number 1, ISSN 0116-1636. Yan. Ngayon, dito po sa page 24, 25, at 26. Meron po ako napansin dito, ang manunulat po nito ay sinulat ni Alberto P. Gonzales. Hindi ko po alam kung anong posisyon nito, no? Ang title nito, ang tagapamagitan ng mga tunay na Kristiyano. Meron po ako napansin dito sa page 26. Ganito po ang aking mababasa. Ayan, naka-underline ng kulay pula. Babasahin ko, no? Ang sabi ni Alberto Gonzales, P. Gonzales, ay ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat maging batayan ng paniniwala at pananampalataya. Ang ganda, di ba? Yun nakasulat sa Biblia. Sunod. Kaya sabi niya rito, kaya sa paglilingkod sa Diyos, huwag kayong mga hawak sa sarili nating palagay, pakiramdam mo, puro-puro. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. So naniniwala din pala sila na may parusang Diyos doon sa mga nadaya. Kasi hindi ko basahin ko. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. So, sa kanila pala dito, ayon kay Alberto Gonzales, ang parurusahan pala yung mga nadaya. Yung nadaya, ayan o, naka-underline niya, ayan o, kulay pula. So, maganda yung layunin nitong sumulat na ang aral ay nakasulat sa Biblia, dapat maging batayan ng paniniwala at pananampalataya. Tama nga naman. Kasi darating po ang araw, yung pananampalataya natin sa Diyos, yun po ang kailangan natin iharap sa Diyos. Okay, babasahin ako sa Biblia, no? Para kuha tayong Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Yung nakasulat sa Lucas 18, ito. Sa Lucas 18:8. Ano nakalagay dito? Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, anak ng tao, title yan,
May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Oh. Ang pagbabalik pala ng anak ng tao, si Jesus sa second coming, maliwanag ang tanong dito. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, si Jesus yan, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya? So, maliwanag ang tanong, may pananampalataya. Kaya pala, ito, napakaganda sana. Yung sinulat ni Alberto Gonzales, na kailangan ng pananampalataya mo, yun nakasulat sa Biblia. Kasi pag nadaya ka, delikado ka. Kasi sabi niya, parurusahan eh. Bitin ko, ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. So, yung mga nadaya pala, parurusahan. Paano yung nandaya? Paano naman yung nandaya? Natural, hindi lang yung nadaya, pati yung nandaya. Tignan nga natin ang sulat ng Panginoong Yesus. Ganito ang mababasa. Hindi ko na maalala yun ah. Yung sinabi ng Panginoong Yesus na kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ano? Naalala niyo pa ba yun? Ano po? Naalala niyo pa? Ito. Sa Mateo chapter 15 verse 14. Ganito sabi ni Jesus. Ayan ninyo sila. Sila'y mga bulag na tagahakay ng mga bulag. At kapag bulag ang umahakay sa kapwa bulag, pareho silang mauulog sa hukay. Sa Iglesia ni Cristo, ang sabi rito, yung hukay, impyerno. So, yung nandaya at yung nadaya, parang ganito, para madali natin maintindihan. False teaching, false prophet, yan. Kaya false, mali pa rin yung dala niyang aral. Paano malalaman yung maling aral? Halimbawa, sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang doktrina, si Jesus ay tao, hindi Diyos kailanman. Pero sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Sa pagiging anak ng Diyos. Yan ay daya na yan. Kasi ang kanilang doktrina, hindi Diyos si Jesus kailanman. Talagang tinuldukan na nila. Sino ba si Jesus ang Biblia? Anak ng Diyos. Okay? Tingnan natin dito sa Mateo. Ito. Sa chapter 16 verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, yung mga apostol, sila Pedro, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yan. Kumbaga para sabi niya, sino ako para sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilang kayo si Juan at tagapagbautismo, sabi po naman ng iba kayo si Elias, at may nagsabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Yun ang sagot ng mga tao sa tanong ni Jesus kung sino siya para sa mga tao. 15. Tinanong ulit sa ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Yan. Sila naman ang tinanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, si Apostol Pedro po ito.
Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, maliwanag. Sino si Jesus? Kayo po ang Kristo, ang tagapagligtas, Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O. Anak siya ng Diyos. Ngayon, kung ipipilit mong tao si Jesus, lalabas ang Diyos pala, tao rin. Kaya ang Diyos tagalangit. Naalala niyo po ba yung Mateo 6:9, yung Ama namin? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Taga saan daw po ang Ama? Sabi ni Jesus, na Ama namin, nasa langit ka. Nasa langit pala. E di ibig sabihin, kung si Jesus ipipilit ng tao, lalabas ang kanyang Ama sa langit ay tao rin. Ang tanong, may tao ba sa langit? Wala po. Hindi pwedeng tumira ang tao sa langit. Tingnan natin si Jesus. Anong sabi niya? Dito sa... Yan siya sinabi. Ganito sabi ni Jesus. Ay, babasahin po natin ano. Sa Juan 6:38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Oh. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ako'y bumaba mula sa langit. Bakit siya bumaba? Sinugo siya ng Diyos, ng kanyang Ama. Kaya nilalabas si Jesus pala taga-langit. Kaya kasi ang kanyang Ama, taga-langit din. Kaya kung ipipilit niyo pong tao si Jesus, lalabas ang kanyang Ama ay tao. Tayo po, tao ako, ang nanay ko, tatay ko, ang tao. Nang sila po'y nag-ani mo, naku po, naging bunga. Oh. Pero si Jesus po, wala siyang bayad ng similya ni Maria at Jose, kasi nang nagdadalang tao itong si Maria, sa Espiritu, hindi sa tao. Oh. Mateo, basahin ko po yung kapanganakan ni Jesus. Mateo 1:18. Ito ang naganap na nang ipinanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagdadalang tao pero hindi sa bunga ng tao, kundi ng banal na Espiritu Santo. Bago sila magpakasal, paano ngayon yan? Ngayon, sinasabi, kaya nga nagdadalang tao, di tao yan. Naturalmente, ang pinagbubuntis ni Maria, sa laman. Kaya ginagamit yung title na anak ng tao, sabi ni Jesus, sino ako na anak ng tao? Kasi nga po, pinanganak siya ng tao na si Maria. Pero pinagdadalang tao ni Maria, hindi galing sa tao, kundi sa Espiritu Santo. At sinugo siya. Bago siya pinanganak ni Maria, sinugo muna siya. Kaya sabi niya, bumaba ako mula sa langit upang hindi ko gawin ang kalooban ko, kundi nang sugo sa akin. Dito pa sa 1:12. Wag lang kayong magbasa kasi kayo para matuto rin kayo. Wag lang kayong makinig. Okay, makinig pero magbasa kayo ng Biblia. Sa 1:12:49, sabi ni Jesus ay ganito, sapagkat hindi ako nagsasalita
nang mula sa sarili ko lamang ang Ama nagsugo sa akin. Ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Maliwanag po, sinugo siya mula sa langit, pinababa dito sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kanya sariling kalooban. Ibig sabihin, dito po sa Hebreo 10, anong nakalagay dito? Hebreo 10:5-6. Dahil diyan ng si Kristo ay naparito sa daigdig. Naparito, hindi sa taga-daigdig, kaibigan. Sinabi sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga ayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin. Hindi mo ginalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawihin ang kasalanan, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sinong naganda ng katawan ni Jesus? Ang Diyos. Yun yung katawan na pinanganak ni Maria. Wala pong nangyaring honeymoon sa pagitan ni Jose at Maria. Kasi po bago sila makasal, nagdadalang taon na po siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito pa, Hebreo 2:14. Ano pa nakalagay? Ganito, basahin natin. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Hindi tao si Jesus, naging tao. At tulad nila, may laman at dugo. Ano daw yung tao? May laman at dugo. Yun ang tinularan ni Jesus ng tao na may laman at dugo. Kasi po talagang wala siyang laman at dugo na gaya natin. Kaya pinaglahanan siya ng Diyos ng isang katawan kagaya natin na may laman at dugo. Kasi po taga-langit siya, hindi pwedeng tumira ang tao sa langit. Tandaan nyo, hindi po pwedeng ang tao sa langit. Wag po tayong magmamarunong. Tignan natin yung surat ni Apostol Pablo. Ito, unang Korinto chapter 15:50. Ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira, hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Kaya yung katawan natin, may laman at dugo, hindi po pwede sa langit yun. O ngayon, pag sinabi nyo si tao, paano yun? Sumasalungot sa haral. Kaya yung sinasabi po niya, ano to, may babala ito ni Alberto P. Gonzales ng Iglesia ni Cristo. Kasi pag nadaya ka, natural parurusahan ka. Sabi niya binasa ko. At siyempre, pati yung nandaya sa'yo. Halimbawa, yung ministro nagturo sa'yo, naniwala ka, si Jesus hindi tao, hindi Diyos, kundi tao. Naniwala ka, yung paniwala mo, hindi nadaya ka. Anak ng Diyos si Jesus, natural kung ang kanyang ama ay Diyos, natural si Jesus Diyos din sa pagiging anak ng Diyos. Sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Son of the living God. Ngayon, sino may sagot doon? Si Pedro ba? Tignan natin yung patotoo ng ating Panginoong Yesus. Mateo chapter 16. Tignan nyo po yung sagot ni Jesus Christ kay Pedro. Na sinabi ni Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. Ito sagot ni Juan. Sa verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mateo 16:17.
Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi niyayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh, nasan daw yung Ama ni Jesus langit? Sino nagpahayag kay Pedro? Thou Christ, the Son of the living God. Ang Diyos mismo nagsabi sa pamamagitan ng bibig ni Apostol Pedro. Mismo ang Diyos nagsabi, anak ko yan. Siya tagapagligtas. Kristo, tagapagligtas. Oh. Paano ngayon niya, kaibigan? Nakakatakot susulat itong writer ng pasugo. Yan ang mahirap sa kanila. Ang ganda, oh. Ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat maging batayan ng paniwala at pananampalataya. Pero sa kanila gumagamit din silang Biblia, pero namimigay ng pasugo, magkakontra, kontra-kontra. Oh. Kaya nadaya po ni Satanas ang Iglesia ni Kristo na si Jesus ay hindi Diyos kundi tao. Oo, bagamat sa Biblia sabi niya, ako'y tao, sabi ni Jesus. Wala problema dun eh. Kasi sinabi niya yun sa 1:8:44. 8:40 pala. Ako'y tao nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Sabi ni Pablo, tagapamagitan sa tao, ang taong si Jesus. Wala problema. Tinatanggap natin yan, nakasulat sa Biblia. Pero bakit kailangan doon ka lang sa sentro? Yung lahat na nakalagay, tanggapin mo rin. Yan, kagaya ng binasa ko. Ayun, meron silang sinasabi. Kung mo ba si Jesus, tagalangit? Sinabi ba niyan Diyos? Wala nakasulat na sinabi niya ay Diyos. Yan. Doon sa bumaba ko sa langit, wala sinabi si Jesus na ako'y Diyos. Ibig sabihin, galing siya sa langit. Maliwanag, walang tao sa langit. Okay, may talata pa akong babasahin. Dito sa 1:13. Alam niyo, magandang nilalapatan natin ng talata para wag tayo magkamali at hindi tayo mapulahan. 3:13 ng 1. Ganito ang nakalagay. Wala pang sino mang umakyat sa langit. Wala pang umakyat. Kundi ang bumaba mula sa langit. Sino bumaba mula sa langit? Si Jesus. Ang anak ng tao. Wala pa, kaibigan. Wala sino mang umakyat. 13:3. Meron pa nakalagay dito ganyan. Basahin pa natin. Anong nakalagay naman dito? Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. E taga saan ba ang Diyos langit? Bumalik sa Diyos. No? Muli siyang mabuhay siya nung namatay siya. At umakyat siya sa langit. Ito, sa uli. Panguli. Alam niyo, pag nilalapatan mo ng talata, hindi ka magkakamali, kaibigan. Sa Gawa, chapter 1, verse, ito, 11. Sabi nila, Gawa, chapter 1, verse 11. O, simulan natin sa 10. Aba sila nakatitig sa langit, siya iniakyat. Iniahakyat. Sa 9 natin simulan. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Kita nyo inakyat. Saan daw inakyat si Jesus? Langit. Kaya sabi niya, walang bumaba, kundi yung umakyat. Maliwanag, kaibigan. Wala tayong dito, wala tayong panininang reliyon. Tayo gumagamit ng Biblia at gumamit tayo ng pasugo.
Para ang ganda ng layunin ng sumulat eh. Yung nakasulat ang dapat natin pananampalataya paniwalaan. Pero problema sa kanila, hindi nga sila naniniwala sa lahat ng nakasulat sa Biblia, kundi selective lang sila ng verse. Chapter and verse lang. Namimili lang po sila na pumapabor sa kanila. Sige po, ito ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Wala po tayong personalan. Nagbabasa po tayo Biblia, nagbasa tayo ng pasugo. Parehas. At liwar ninyo yung sumulat ng pasugo. Yung nadaya, may parusa. Natural, pati yun ang daya. Sabi naman ni Jesus doon sa Mateo 15:14. Sige po, God bless us all po. Bye-bye!